Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin kapag sinabi mong adventure scooter, una agad maisip ng mga tao, Honda ADV. May Honda ADV 150 at meron din pong 160. Marami namang brand ng adventure scooter, pero Honda ADV pa rin talaga ang pinipili ng mga tao. Kahit sabihin nga po nating pricey siya, sulit na sulit naman daw ayon doon sa mga taong nakabili. May magandang performance at may magandang bounce. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito sa Pilipinas pagdating sa mga adventure scooter at maxi scooter, sikat na sikat ang brand na Honda at Yamaha. Yung dalawang brand na yan talaga ang nangunguna dito sa Pilipinas. Sabi pa nga ng iba, kung hindi kasali sa the big four yung motor mo, walang kwenta yan. Ganon po kasikat ang mga Japanese brand dito sa Pilipinas. Pero kabaliktaran naman yan doon sa Taiwan. Doon kasi sa kanila, SYM at Kymco talaga ang nangunguna. Sabi pa nga ng mga Pilipinong nandoon, madalang lang daw sila makita ng Japanese brand doon. Kumbaga, mas tinatangkilik talaga ng mga Taiwanese yung sarili nilang brand. At isa nga po sa mga brand ngayon na sikat din sa Taiwan, walang iba kundi ang Aeon Motors. At isa nga po sa pinakabagong labas nila ay ang Aeon Motor STR 300. Isang poging maxi scooter na may pagka-adventure look. Kung titignan mo nga siyang mabuti kapag nakaharap, medyo may hawig siya ng kaunti doon sa C400 GT ng BMW. Kaunti lang naman. Pero isa lang sigurado doon, napakapogi talaga niya. Kaso lang hindi nga po katulad doon sa Honda ADV. Ang gulong po sa motor na ito ay hindi pa naka-dual sport. Hindi pa siya pang off-road. Pero kung sakali, pwede na rin yan. Doon nga sa lugar namin, yung mga motor doon all purpose. Pang kalsada, pang bundok, pang service, pang kargahan, pang chicks. Ay, hindi na pala kasali yan. Kung may chance na sana na ilabas ang motor na ito dito sa Pilipinas, panigurado bibenta talaga to. Kaso lang ang problema, mukhang malabo din talagang ilabas to. Kasi katulad nga na sinabi ko kanina dito sa atin, mas tinatangkilik talaga ng mga tao yung the big four. Kaya dahil dyan po usapan na lang po natin kung ano pang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Aeon STR 300 na mayroong 278.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 21 horsepower at 7,500 RPM, 23.5 Nm of torque at 5,750 RPM. Na ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 130 km/h. Pero kung dadalhin sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 170 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 10 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 26.1 km per liter. So medyo may kalakasan nga din po talaga sa gas. Kung sa bagay 3cc po siya, siguro naman normal lang yun. Ang hindi normal, yung mga basher ko. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, parehas po itong may ABS. Naka-dual channel ABS na po siya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 785mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 148 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Yung kanyang headlight, talagang maangas ang dating. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full TFT display. Syempre katulad doon sa Honda ADV, ito po ay naka smart key. Nakakilis na po siya. At ang kagandahan nga din po sa motor na ito, kung sakaling nawala mo yung remote niya, doon po sa kanyang manual may nakalagay po na code. Para mapaandar mo siya, susundan mo lang yung code na nakalagay doon. Long press mo lang siya at kung ano yung number na nakalagay, yun lang ang susundin mo. Pindot ka lang ng 123, 123, 12. Kung ano yung number na nakasulat doon, yun lang ang susundan mo. At mapapaandar mo na yung motor mo. Kaso lang dahil ito nga po ay bagong modelo, wala na po itong kickstart. Yes po, wala po siyang kickstart. Yan nga po ang palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero syempre mawala na lahat, wag lang ito. Sapagkat hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub.
At o nga pala yung kanyang gas tank nakapwesto na po sa may harapan. So dito nga po sa motor na ito, hindi na po hassle kapag nagpagas ka. At isa nga po sa mga advantage na motor na nasa harap yung gas tank, malaki ang kanyang underseat compartment. Pero dito, lalaki din ang mata nyo sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang presyo nga po sa motor na ito ay nagkakahalaga ng 147,800 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 262,000 pesos. So kayo na pong bahala magsabi kung mahal ba o mura. Sa ngayon nga po, wala pa talaga indikasyon na ilalabas siya dito sa Pilipinas. Pero malay natin, wala namang imposible. Tsaka meron naman tayong tinatawag na himala. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari na shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay James Moto. Shout kay Tito Dots Adventures. At shoutout na din sa aking pangmalakasang clothing. Available po yan sa Shopee. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre stay alive, cave bye.